Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas chapter 11 verses 1 to 14. Papuri sa iyo, Isang araw, nananalangin si Jesus sa isang lugar at pagkatapos niya ay sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung paanong tinuruan ni Juan ang kanyang mga alagad. At sinabi ni Jesus sa kanila, kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, Ama namin, Ama, sambahin ang ngalan mo. Dumating ang kaharian mo, bigyan mo kami araw-araw ng pagkain kailangan namin. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Tingnan mo at pinatatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso. Sinabi rin sa kanila ni Jesus, ipalagay nating may kaibigan ang isa sa inyo at pinuntahan mo siya sa hating gabi at sinabi, Kaibigan, pahiram nga ng 3 pirasong tinapay dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At sasagutin ka siguro ng nasa loob, huwag mo na akong gambalain, nakatarang ka na ang pinto at nakahiga na kami ng mga bata. Hindi na ako maaring tumayo para bigyan ka. Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, babangon pa rin siya at ibibigay sa iyo ang lahat ng kailangan dahil sa pagpupumilit sa kanya. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi at kayo bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo. Kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talaga ngang tumatanggap ang humihingi, nakakatagpo ang naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok. Sino sa inyo ang amang magbibigay ng ahas sa kanyang anak, kung isda at hindi ahas ang hinihingi nito? Sino ang magbibigay ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kaya kung kayo mang masasamay, marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa langit, tiyak na ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga hihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Wala kang prayer? Wala kang personal prayer? Wala kang personal prayer? Kaya nga, ba't naupo na sila? Wala pa siya eh. Reading pa lang yung pag-asa niya. Personal prayer. Hinihiling ko po na i-attend yung mga kamay sa akin. At manatili po tayo. Tayo. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, muli po, nandito ako, Panginoon, upang tumugon sa iyong tawag. Yes, Lord, alam mo po ang aking kakayahan. Alam mo po ang aking kahinaan. Ngunit, Panginoon, tinawag mo ako at handa akong tumugon sa iyong tawag sa araw na ito. At inihiling ko po
ko, Panginoon, na kasihan mo ako ng iyong karunungan at upang may bahagi ko ng maayos at maintindihan ng mga kapatiran ko ang iyong mensahe na siyang aking ipapahayag na nanggagaling sa iyo lamang. Maraming salamat po, Ama. Palakasin mo ako dahil alam mo po ang aking mga kahinaan. Lahat po ng kagustuhan mo ang siyang ibibigay mo at ibigkasin ko, Ama. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihiling at ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang dami pa rin pala natin. Sa araw na ito, ang atin pong pagsasaluhan ay the power of prayer. Ang kapangyarihan po ng dasal. Mga kapatid, dahil sa turo ng Panginoon na panalangin, kailangan pala nating matubok or madasal ang kanyang kalooban. Ano natin ang tono ng kanyang kalooban sa atin at yun ay siyang sasagot sa atin. Dahil nga, when we pray, God listens. And when we listen, God talks. When we believe, God works. Kaya mga kapatid, maging matyaga tayong manalangin paulit-ulit upang makapagbukas ng daan sa ating mga pusong bato. Ang daig na ito gaya ng katik ng katas ng tubig na bumubutas sa mga pinamatigas na mga bato. Sa matyagang pag-uulit ng Ama namin at Aba Ginoong Maria, makakaasa tayong sasapit din ang araw. Madarasal natin ito na lubos na katono ng gusto ng Diyos sa ating bawat isa. Hinihintay niya mismo ang daing na ito at siya lamang makakaantig sa kanya sapagkat sa katunayan sa puso niya galing mismo ito. Kaya huwag tayong mapagod manalangin, ngunit kailangang alamin din natin kung ano nga talaga ang naaayon sa kalooban ng Diyos na ating hinihiling. Dahil kung minsan, hindi natin, nananalangin tayo, hindi natin nahihintay ang kanyang tugon, ang kanyang pagbibigay sa ating mga hinihingi. Dahil alam natin na alam ng Diyos kung ano nga ba ang para sa atin na ikabubuti ng bawat isa sa atin. Kaya naman mga kapatid, kapag manalangin tayo, maging sensitibo tayo sa mga sagot ng Panginoon sa ating mga dasal. Maging marunong din tayo makinig. Pakinggan natin siyang nangungusap sa ating mga puso, sa ating isipan. Pero bibigyan niya tayo ng banal na Espiritu Santo para malinaw ang ating pagkakaalam sa kanyang kalooban, kasamang lakas loob para tuparin ito. Kaya be alert po tayo pag mga oras na nangungusap ang ating Diyos sa atin. Kasi when you listen, God talks. Kailangan nating magkaroon ng time na hindi lang, kahit nagtatrabaho tayo, kailangan natin hingin sa Panginoon na bigyan, dagdagan niya ang ating mga pandama, mga discernment natin. Kailangan nating hingin sa Panginoon at hingin ang kanyang guidance na isubo palagi sa atin ang banal na Espiritu Santo upang maintindihan natin ang kanyang mga mensahe. Dahil kung minsan, taliwas sa kagustuhan ng Panginoon ang ating hinihingi.
Gaya lang ng mga kasama niya noon na papuntang Emmaus, na naglalakad sila, nag-uusap sila sa pangyayari, hindi nila naiintindihan, hindi nila na kikilala si Kristo na kasama na pala nila kasi hindi pa binubuksan ng Panginoon, ni Kristong Panginoon, ang kanilang mga kaisipan. Kaya palagi nating hingin sa Panginoon na buksan ang ating mga isip, buksan ang ating mga puso, buksan ang ating mga tainga. Upang sa ganon ay marinig natin sa ating puso, sa ating isipan. Dahil hindi natin naririnig sa tainga ang mensahe ng Panginoon, kundi nang gagaling sa puso, hanggang sa kaisipan natin, hanggang sa marinig natin maliwanag sa ating mga tainga. Kung palagi natin anyayahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. At kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo, mga kapatid. Kung minsan ramdam natin, parang napapagsarhan na tayo ng pintuan ng mga biyaya o pagpapala. Maraming pintuang nakasara lang ang mga iyon. But try to push the doors, kasi yung iba hindi nakalaan ang mga iyon. Nakalaan ang mga iyon para sa iyo, para sa ating lahat. Gaya ng mga pangarap natin, di ba? Palagi nating sinasabi na God will provide. God is great healer. Ngunit, ibinibigay na ni Lord ang mga solusyon sa atin. Ngunit, hindi natin ginagawa ang parte natin. Ipinapagawa lang natin sa Kanya. No, ayaw ng Panginoon na ganun ang gawin natin. Halimbawa na lang, yung mga anak natin, mga pamilya natin, mga asawa natin, o mga magulang natin. Ang gusto nila ay sinusunod natin. Nagkakamali tayo. Dahil kung minsan, kailangan din natin sawayin sila. Dahil nga, inaalipin na nga tayo dito, inaalipin pa tayo ng mga pamilya natin. Sa Pilipinas, gusto ba natin ang mga yun, mga kapatid? Siguro hindi. Kaya, kung sarado lahat, tinitingnan ni Lord kung hanggang saan. Kaya try nating i-push ang mga pangarap natin. Huwag yung ano yun sa Tagalog, yung na distract ka sa iyong mga pangarap, ay hindi mo na itutuloy. Kailangan po nating humingi ng lakas sa Panginoon dahil tinitingnan din ng Panginoon kung paano tayo tumawag sa Kanya at kung paano din natin gawin ang ating parte upang sa ganon masungkit natin ang tagumpay na hindi lang inaasahan natin niya. God will make a way. God will do the rest. But hindi natin ginagawa ang